Dahil pa rin snow sa labas. Good morning mga ka-Berks, Chris Cusinero po. Kumusta na kayo lahat dyan? At ngayong araw ay day off namin ni Angelo. Lalabas kami ngayon ni Angelo, pero hindi ko alam kung ano yung plano namin for today. Kanina, paggising natin, nag-prepare tayo ng chicken, saka ng potato and carrots. Tapos, ni-roast natin. Yun yung aming magiging brunch for today. So, malapit na yung maluto. Ayos! Siguro mga 30 minutes pa at maya-maya kakain na kami. Pagkatapos kumain, baka lalabas kami at sana maturuan ko siya mag-drive ngayon. So if ever na magdadrive kami or tuturuan ko siya mag-drive ngayon, kailangan namin lumabas ngayon ng city para turuan siya mag-drive. Kasi nga sobrang dami ng tao, mga sasakyan dito sa city. So kailangan outside the city kami mag-practice para matuto siya mag-drive. Anong oras na nagugutom na kami ni Angelo? Sana luto na tong ulam natin. Ayos, luto na, kain na tayo. Siguro niluto ko rin to ng 330 degrees. Kulang ko lang isang oras. Tapos nung malapit na siya maluto, nilagay ko siya sa 350 for mga 5 minutes. Ayos! Kakain kami! Pakita ko sa inyo ng malapitan para makita nyo naman yung aking effort sa aking ulam para sa araw na to. Ayos! Ka-Berks! Diba? Roasted chicken at saka potato and carrots na may konting bawang. Panalo. Pinabali-baligtad ko para makuha ng chicken yung juice. Para juicy siya. Hindi siya dry. Breakfast and lunch. Roasted chicken. O, halika na, nakuha ka dyan. Yummy. Ha? Yummy. Parang restaurant ba? Tapos, restaurant pero buffet. Buffet style. Buffet style yan mga ka-Berks. Kita nyo naman. Mahilig siya sa yung durug na patatas, yung malambot na malambot. Yun ang gusto niya. No? Ayos. Hindi ko pa tinakman yan nung niluto ko Sana sakto lang yung salt niya. Gusto ko yung maraming bawang. Yung bawang na mga nilagay ko dito. Kain na kami. Natikman mo na yung chicken na? Diba? Pa. Ka-Berks, first time ni Angelo na magdadrive kasama ako dito sa Canada. This is the first time, kaya iba-vlog namin. So, pag nag-away kami, alam nyo na, ganun talaga yon. Double check kung may sasakyan sa likod, anak. Walang sasakyan. Walang sasakyan. I-release mo na yung yung handbrake. Handbrake pero na ipupush mo. Push. Mararamdaman mo yan na magre-release. Isang beses lang, nakita mo nag-release. Yep. Ngayon, nakapreno ka, ay may sasakyan sa likod. May sasakyan sa likod, saglit, unahan na natin muna yan. Lulusot yan pagkatapos ng sasakyan na nandito sa harap. Okay. Magbibigay naman yan, don't be afraid. Magbibigay ng yung mga yan. Paano yan? Sila na? No, magsisignal ka ba? Hindi. Hindi. Kaya magbibigay sila ng mga polite naman yung mga driver dito. Tapos ngayon, na-release mo na. Yung tapa ka ng konti sa gas, unti-unti, i-release mo yung paa mo mula sa brake. Okay. Hindi nakaano ka pa, nakapark ka pa. Nakapark pa pala. Ano ulit, preno ulit.
Oh. Drive. Car? Sa drive. Ano to? Tapos makikita mo dito kung naka-drive ka. Diyan, nakalagay diyan. Hanapin mo diyan, may lalabas kung naka-drive o kaya dito. Ito, drive. Oh, nakalagay diyan drive. Oh, walang sasakyan sa likod. Wala. Wala. Clear. Oh, yung gas mo, tapakan mo na yung gas mo, unti-unti. Tapos higitna mo yung manibela mo, yung sasakyan sa harapan mo. Kailangan yan, multitasking. Ang tawag dyan, okay? Yan na, automatic lock yung sasakyan, nakita mo? So hindi mo pwedeng, banda mo ng konti dyan, baka ma-ditch naman tayo dito. Mahal lang pahilan ng sasakyan. Always yung speed mo, huwag ka mag-speed over 30 ka lang. Nagpa-practice ka pa lang mag-drive. Make sure na nakabalance ka mag-drive, magkabilang side, para hindi tayo ma-ditch dito at hindi ka matamaan dyan sa kabilang side, okay? Sige, diretso. Diskartehan mo na yan, bahala ka na dyan. So mga ka-Berks, yung aking driver, pwede na ako uminom, no? Pwede na ako umuwi ng lasing pagka marunong na siyang mag-drive. Kasi every time pupunta kami sa mga party, pareho kaming hindi pwedeng uminom, or siya lang ang pwedeng tumikim ng alak, ako hindi pwede kasi ako magdadrive. Malay mo soon, pwede na akong uminom. Kaya pala tinuruan mag-drive para makainom lang ng alak. So, sige, diretsuhan mo ng konti. Bilisan mo ng konti yung gas mo. Very limit dito. 50 dito sa probinsya, don't worry. Yung aking driver, mga ka-Berks, tinuturuan nating mag-drive yung aking driver. Sabi ko nga, lakasan niya yung loob niya kasi ang daming matatandang babae na nagda-drive or mga babae nagda-drive, siya pa kaya. Di ba, nagpipreno na siya. Ba't nagpipreno ka, anak? Siyempre, intersection. Ha? Intersection. Hindi, diretso ka lang. Sumulpot mamaya. Hindi, diretso ka lang kasi may mga stop sign naman yan sa magkabilang side. Hindi sila pwedeng basta-basta sumulpot. Palalagpasin muna nila yung mga nagda-drive sa right way bago sila lumusot. Kasi ganun din gagawin mo mamaya. Dadalhin kita sa mga ganong may stop. Residential area. So, diretso lang. Basta double check mo lang speed mo, ha. So naubos na yung gas namin kakadrive niya. At naka-apat na pabalik-balik na kami dito sa lugar na to. At medyo mabilis na rin siyang mag-drive ngayon. Pagka ganito na meron na akong driver, magaling na. Pwede na tayong mag-vlog ng maayos, di ba? Kasi makakapagsalita na tayo, makakapagkwento na tayo habang may nagda-drive. Tama? Tama, pero kinakabahan pa yan. Kinakabahan. May sasakyan sa likod eh. Okay lang yan. Nandito naman kami ngayon sa industrial na area. Dito sa may likod na malapit sa Cochrane, sa likod ng Calgary, sa papunta ng Bragg Creek. At malapit na rin kami mag-away. Diba? Ganun talaga. Mag-aaway talaga kami. Pero kahit pa paano ano na siya, mas okay na ngayon. Tapos sasabihin niya sa akin, kaskasero daw akong mag-drive. Mas kaskasero pa siya mag-drive. Pag nagpreno, lumilipad ako pag nagpreno siya. Marunong nang mag-drive yung anak ko. Kahit dito lang kami sa sa daanang walang sasakyan. Marami sa inyo yung nagtatanong kung bakit ngayon ko lang tinuruan yung anak ko na mag-drive. Yung totoo niyan, natatakot pa kasi siyang mag-drive dahil bibilis ng mga sasakyan dito. Lalo na pag nasa highway na, papunta ng Cross Iron Mills, di ba? Sobrang bilis yung mga sasakyan dun. So, i-stop ka lang muna, paunahin mo siya, anak. Pero ngayon, sabi ko nga sa kanya, kung gusto niya na magkaroon ng trabaho na malayo sa bahay, kailangan niya na matuto siya mag-drive. Kasi pagka hindi ka marunong mag-drive at nag-commute ka lang dito sa lugar na to, sobrang tagal talaga.
Yun nga lang dati na bahay namin sa yung apartment na tinitirahan namin sa may Chinook Mall hanggang sa school. Minsan inaabot siya ng siyam-siyam, lalo na pag sira yung tren o traffic. Marami rin tao dito sa Calgary, mahigit 1.5 million yata yung tao dito, population dito as of 2026. So maingat din kami. Baka naman masyadong tabi na dito, baka ma-ditch ka dito sa tabi. Takot ako sa gisa. So sana ba tayo? Kaya kailangan na niya matuto, kaya pinapractice ko na siya matuto ngayon. Basta sabi kami mag day off, sabi ko sa kanya pa-practice kami mag-drive. Turuan ko siya mag-drive. Nature na wala dyan, meron doon sa kabila, anak. Antayin mo yun. Sila yung right of way. Tapos ikaw na dyan. No, may driver na ako. Ayos. Ayos ba, mamang driver? Ayos. Ha? Ayos. Ayos. Uber na tayo. Mag-Uber na kami bukas makalawa. Sabi ko magano na lang siya, mag-aral siya na mag-driving kasi meron naman mga course dito na pwede ka mag-aral mag-driving. Pero kailangan niya na matuto na rin kaagad, kahit papaano kailangan meron siyang konting alam, konting knowledge sa pagdadrive. At least kahit papaano gamay niya na mag-drive, di ba? Saka medyo mahal pag pag nag-aaral ka ng driving, inaabot ng $1,000, no? Nag-inquire siya nung nakaraan, $1,000 yung driving. Di pa kasama dun yung sasakyan, no, nak? Wala pa yung sasakyan dun. Wala pa yung mga yon. Driving pa lang yun, hands-on lesson, mga ganon. But anyway, sige, practice kami. Medyo magastos din siyempre dahil sa gasolina. So kalahati yung gasolina ko nung nag-start kami mag-practice. Mamaya pag uwi, kailangan ulit namin mag-gasolina. So bahala ka dyan kung saan mo gusto, kaliwa o kanan, diskartihan mo. Make sure walang sasakyan, ha. Medyo okay na. Pang ilang ikot niya na to, pang 7 na to kasi nag-isa kami doon kanina, 4, 5, 6. Tama, 6, 7 na ikot na niya. Mabilis na siya, mayabang na, yabang. Kanyate forerunner. Bangers. Bangers. Salamat sa inyo mga ka-Berks sa pagtsatsaga nyo manood sa amin. At pag witness nyo ng driving ni Angelo dito sa Calgary, dito sa Canada. Kasama kayo sa kanyang first driving. Maraming salamat. Diba malaya na ako nakakapag-vlog. Dati hindi ko na i-express yung mga ganyang view. Ngayon na-express ko na, diba? Dahil mayroon na tayong driver. Ayos. Diba? Lagyan natin ng back driving. Diba? Ayos. Panalo. Kailangan natin na matuto sa buhay, tumayo na mag-isa, maging matatag din. Hindi nga madali, basta magdesisyon kung anong mas maganda sa ating panahon.